Mga kapuso, sa bilis ng mga balita, bawal maiwan. Kaya ang pinakamahalagang detalye ibibigay namin sa loob ng ilang minuto dito sa UH Summary. Narito po ang mga pinakamahalagang detalye sa Day 8 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. In summary, kahapon po sumalang po bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa impeachment trial. Ayon kay Matibag, ang mga sinabi ng bise laban sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker, itinuturing daw ng NBI bilang serious, active at continuing. Inihambing naman ng prosekusyon ang naging pahayag ni Vice President Duterte sa isang naunang pahayag ng kanyang kapatid na si Mayor Baste Duterte na binanggit sa isang broadcast video ng Rage Coalition Rally. Kinwestiyon naman ng depensa ang halaga at kaugnayan ng paghahambing na ito at iginiit na ang mga pahayag ni Mayor Baste Duterte ay hindi maaaring otomatikong iugnay kay Vice President Sara Duterte. Binasa rin po kahapon ang kopya ng salaysay ni Arturo Las Cañas, ang nagpakilalang dating hitman ng Davao Death Squad. Tinutulan ng depensa ang pagbasa nito, ngunit pinayagan din ito ng impeachment court. Ang prosekusyon ipinakita ang anilay pattern of violence ni Duterte. Ipinalabas nila ang video ng pananapak ni Vice President Duterte sa isang court sheriff. Inilabas ang footage upang bigyan ng konteksto ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensyang isinumite. Kinwestiyon ng depensa ang kahalagahan at interpretasyon ng naturang video. Ang NBI sinabing may persons of interest na kaugnay sa kung sino ang kinausap umano ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Attorney Matibag, 100% sure siya na mayroong nakausap ang Vice Presidente para gawin ang mga nasabing banta, pero tumanggi siyang pangalanan ang mga ito dahil patuloy daw ang investigasyon at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga impormante. Samantala, tinawag ng depensa na hearsay o hindi direktang ebidensya ang ilang bahagi ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag dahil umano'y nakabatay lamang ito sa mga ulat at impormasyong ibinigay ng iba at hindi sa kanyang personal na kaalaman o aktwal na nasaksihan. Pinalungkat din ng depensa ang kaugnayan ng asawa ni NBI Director Melvin Matibag na si Ann Matibag sa impeachment proceedings. Kinwestiyon ng depensa kung maaari ba magkaroon ng bias o conflict of interest sa naging papel ni Attorney Melvin Matibag sa investigasyon dahil si Representative Ann Matibag ay kabilang sa mga mambabatas na may kaugnayan sa proseso na impeachment. Ipinunto naman ni Senator Raffy Tulfo sa impeachment trial ang warrantless arrest na isinagawa ng NBI laban kay Ronel Mas matapos itong magbanta umano kay former President Rodrigo Duterte. Itinanong ni Senator Tulfo kung bakit nagkaroon ng agarang pag-aresto sa kasong iyon kumpara sa naging paghawak ng NBI sa investigasyon kaugnay ng mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Ipagpapatuloy po ng impeachment court ang cross-examination ng depensa kay Attorney Melvin Matibag ngayong pong araw, July 22, at itinakda naman ng Senado ang susunod na trial date sa July 29 upang ipagpatuloy ang impeachment proceedings. Yan po ang mga halagang punto sa impeachment trial kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito po si Mariz para sa UH Summary. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.